Hello! Welcome back to this channel and this is the Big Change PH. Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat ito ay tumutukoy sa mga bagay na dapat mo munang intindihin or dapat mo munang isipin kung gusto mong magtayo ng business. This is based on my experience kasi nagtayo din ako ng business pero hindi siya nag-flourish, no? At tinamaan siya ng mga maraming factors, no? Pero because of that, I would like to share my experience sa inyo para at least meron kayong guide din or mabigyan ko kayo ng guidance kung papaano ba at kung ano ang magandang gawin kapag magtatayo na tayo ng business. So, bago tayo pumunta sa ating content, sa ating video, gusto ko lang munang i-request sa inyo na mag-subscribe dito sa ating channel, The Big Change PH. I-like na rin at i-share. At the same time, if you would like to be updated sa lahat ng mga contents natin na ibibigay at gagawin at i-upload, ay i-click nyo lang ang notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga content. So simulan na natin. Ano nga ba ang dapat nating intindihin or isipin or ayusin bago tayo mag-start ng business? Napakahalaga nito sapagkat alam naman natin na ang gagamitin natin ay hard-earned money na inipon natin sa napakatagal ng panahon or ipinamana sa atin or ibinigay sa atin or dahil sa ating trabaho ay nakakuha tayo ng pondo at gusto natin na sabihin na natin sa ating sarili na magbi-business na ako and ayaw ko na ng trabahong 8 to 5, di ba? So gusto ko naman na ma-enjoy. Pero may mga bagay tayo na kailangang intindihin muna bago talaga natin simulan ng ating business. At ito ay makakatulong sa atin para mas maging matibay ang foundation natin kung itutuloy natin ang ating business. Kasi kung medyo mahina ang ating foundation, mahina ang ating hugot, no, sa pagtatayo ng business, maaaring ito ay magdala para tayo ay mapagod or para tayo ay malugi, 'di ba? So mahalaga na bago tayo magsimula ay kailangan muna natin itong i-consider itong mga bagay na to. Number one ay ang products, no? Ano bang product or services ang i-offer mo? Sa business, lagi merong product and services. Ito yung binabayaran ng tao. Kung product ang gusto natin, anong klaseng product meron? Ano ang gagawin mo? Ito ba ay kopya lang sa labas o sa iba? Ito ba ay authentic recipe mo or authentic products? Saan ba makikita ito? Ito ba ay meron sa ibang bansa? Meron ba dito sa ating bansa or ngayon lang magkakaroon sa ating bansa? Ito ba ay mabenta o mabebenta? Ito ba ay based doon sa kailangan ng mga tao? Ito ba ay pagkain na laging kinakain, no? Meron kasi mga nagbi-business na meron ding pagkain pero hindi laging in-order kasi special yung klase ng pagkain or hindi siya pang araw-araw. Ngayon, kung saleable siya, anong klase naman siyang pagkain? 'Di ba? Paano mo maiahalin tulad ang iyong magiging product doon sa iba na ngayon ay nagbebenta na rin? Ano ang kaibahan ng iyong product? 'Di ba? Kung hindi naman siya pagkain, gaano siya mabebenta at the same time ito ba ay kailangan ng mga tao? Dahil kapag ang product natin ay product na hindi naman kailangan or hindi laging kinakailangan, medyo may ibang impact. Hindi ko sinasabi na pangit magkaroon o magbenta ng product, ng pagkain na hindi lagi or ng produkto na hindi laging nabibili. Of course, nabibili yan. Yun nga lang, kasi kapag nag-invest tayo ng pera dyan at hindi yan laging nabibili, automatically, nagiging frozen, no, yung ating capital. Ibig sabihin hindi agad siya mag-liquefy, hindi agad siya na ibabalik yung ating investment or yung ating capital. So automatically maghihintay tayo ng matagal, 'di ba? So depende yan. Dapat mag-decide tayo ano bang klaseng product. Hindi pwede tayo na nasabi lang ganito kasi sa research lumabas na ganito ang kailangan ng mga tao. But depende yan sa situation, no? Depende yan sa situation ng iyong lugar, kung saan mo ilalagay ang iyong produkto or saan mo ibebenta. Kasi maaaring yan ay sikat sa ibang bansa, pero sa Pilipinas ay hindi yan sikat o hindi yan saleable or hindi yan laging binibili o hindi yan ang priority ng mga tao. So, tingnan natin kung
gaano ba kailangan ng mga tao, okay, yung magiging product mo. Kung services naman, halimbawa, service ng cleaning service, change oil service, or those ano, or laundry service, depende rin yan kung ang mga tao ay open at sila ba ay kailangan talaga. Kasi for example, laundry. Pero ang lugar na paglalagyan mo or yung area mo, no, ay hindi pa sanay ang mga tao na magpalaba, 'di ba? At ang gusto nila ay sila ang naglalaba. So depende 'yan talaga. So pag-aralang mabuti anong klaseng produkto ang iyong ibebenta, anong klaseng produkto or pagkain or service ang iyong ibebenta. Tapos part ng iyong research, no, na gagawin is alamin din kung meron bang supply. Baka ang alam lang natin is merong product na ganito, but pag yung tiningnan natin lahat ng supplies o ng raw materials, mahirap palang maghanap. 'Di ba? So, nasaan yung mawawala yung consistency or mawawala yung continuous offering na yung product kasi wala ka na makuhang supply. So, yun po ang unang-unang titingnan natin. Product, its differentiation from the others, ano special or ano ang specific, no, product na ibebenta natin, at the same time ay kung available ang supply, di ba? So bakit natin kailangang isipin yan? Unang-una, yan po ang magbibigay sa atin ng kita. Yung product na yan ang magbibigay sa atin ng kita. Kapag hindi naging maganda ang status ng iyong product at hindi siya mabili, naka-freeze ang iyong pera, naka-freeze ang iyong kapital, automatically wala kang kikitain, 'di ba? And then at the same time, bago natin mag-decide, no, magtanong-tanong din tayo sa iba. Mag-search tayo, hindi yung agad-agad gusto natin magbenta. No, alam naman natin madali lang, kung pagkain lang yan, madali lang naman kasi may bibili. Pero pag-aralan din nating mabuti na sige, pares. Sige, sabihin na natin yung example ng pares. Lahat yan may pares. And tama naman yung sinasabi ng iba. Ang pares, iisa lang ang lasa niyan. Iisa lang. Dagdadagdag lang tayo ng additional. Ginagawa nating overload. And sa overload, nagkakaroon ng differentiation. Kaya siya nabebenta. Pero, pangkaraniwan, makakabili ka ng pares, no? So, yun po ang kailangan nating isipin bago tayo pumasok sa business na gusto natin. Alamin anong klase ng product, may supply ba yan, gaano siya kakaiba sa ibang mga kaparehong products, at paano siya at gaano ka-open ang mga customers, no, para bilhin yung product na yun. 'Di ba? Kasi pwede tayong magtayo ng restaurant. Pwede tayong magtayo ng mga cleaning services, pwede tayong magtayo ng computer shop, pero depende pa rin, no? Ano ang kaibahan? Kasi kung kapare-pareho yan, bakit ako pupunta sa iyong lugar na napakalayo naman kung pareho lang din naman ang product mo doon sa kung ano ang malapit sa akin kung ako ang customer, di ba? So, isiping mabuti ang product na ibebenta. Huwag padalos-dalos. Number 2 ay ang location. Kailangan nating isipin kung saan natin ipopwesto, okay? Ang ating business, 'di ba? And dapat yung location na yan mag-fit doon sa requirement ng iyong product. Bakit kailangan mag-fit? For example, ang product mo ay ganito ang price range. So dapat alam mo kung saan mo popwesto. Kung ang price range mo ay 1,000 to more than 1,000, ay hindi mo siya pwedeng ipwesto sa market, sa palengke. 'Di ba? Pero kung ang product mo ay pagkain tapos ang range niya ay mga 100 to 150, pwede pa siguro. Pero depende, dapat mag-fit, no, yung location mo doon sa magiging product mo and yung price ng product mo. You have to also to check na meron bang available same product within that area. 'Di ba? So, kung maganda ang product mo at maganda ang location, much better. 'Di ba? Pero ang location kasi kailangan mong isipin kung ano ba ang profile ng market. Ako nagtuturo ako sa tourism and hospitality management, and we are doing yung alam yung mga research thesis o kaya mga studies, 'di ba?
parang business proposal. So, may mga times yan, nire-require namin yung mga estudyante to do market count or foot count, di ba? Kung gaano kadami ang dumadaan, gaano kadami ang tao, nagka-count sila manually. Pero it doesn't mean na maraming dumadaan is pwedeng kumain or mag-avail ng iyong product. Probably na sa count nila, kaya nga sinasabi ko sa kanila, kahit marami yan, halimbawa sa Commonwealth Market, okay? Or Fairview, 'di ba? Maraming dumadaan diyan. Bakit? Kasi uwian yan papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Pero kung pagbabasihan natin yung foot count lamang, kung yun lang ang pagbabasihan natin, I don't believe that people will stop along Commonwealth, no, highway para lang kumain sa iyo. They'll go better go home and look for businesses or products within that particular area na malapit na sila. So mga ganun. So location should be decided on a matter na para mag-fit doon sa ating product at yung market mag-fit din doon sa ating product. Napakahalaga na makita natin na mahalaga ang location. Minsan nagiging effective or nagiging successful ang business because of the location. 'Di ba? Kung ang product mo naman ay mga mamahalin talaga, mga signature brand, wag kang pumunta sa mga lugar na 'yan. You go for mall, you go for a department store, malapit sa department store na talagang pinupuntahan ng mga tao na merong capacity to buy that particular product, 'di ba? So location is very important. Number 3 is funding. Saan ba magagaling ang iyong fund? Ito ba ay hard-earned money mo or loan, 'di ba? Kung ikaw ay maglo-loan para sa business, I don't think na dapat ay mag-loan ka para sa iyong business. Depende kasi yan sa iyong business. Hindi, kasi ang funding kasi, kaya mahalaga ito dahil kung ang perang gagamitin mo ay inipon mo at hindi mo kailangan in the next 5 years, okay. Pero kung ang gagamitin mong funding or funds or ng pera or kapital ay kakailanganin mo rin in the next few months, 'di ba? So, wait lang. Isip ka muna, baka hindi mo pa kailangan mag-business this time. Diba? Lalo na kung ang iyong funding ay kukuhanin mo sa loan, may interest yan. Babayaran mo pa ng babayaran. So better, wag ka muna mag-business kung manggagaling sa loan. Okay? You have to remember that kapag nag-start na kayong mag-business, hindi po agad-agad kumikita. Ako na mag-business kami, sinabihan na agad ako ng mga kakilala ko, save your earnings for the next 6 months to 1 year. Dapat may pondo ka na kung ano yung expenses mo on a monthly basis, may nakapondo ka in the next 6 months to 1 year. Same equal amount ng iyong possible na babayaran. Kasi walang kita pa na papasok. 'Di ba? Walang papasok agad-agad. So kailangan mahaba ang PC. Yes, nagsimula tayo na ang ating business ay maraming bumibili, no? Kasi alam mo naman ang Pilipino, mahilig yan na kung sino ang bago, doon bumibili. Pero of course, sa lahat ng kikitain mo on a daily basis, you have to deduct all your expenses, 'di ba? So, at yung kinita mong yun, hindi mo pwede siyang galawin for the next 6 months to 1 year. And then dapat may backup ka pa kasi hindi naman everyday pare-pareho ang kita. May mga situation, merong mga factors na might affect, 'di ba, your operations. For example, in my case before, nagtayo kami ng business, okay, maganda, maraming kumakain. But it just so happened na biglang yung palang area na yon ay kasama doon sa i-develop for a road widening. So, nung dumating na yung time na nagkaroon na ng road widening, naapektuhan na siya na on a daily basis. So, anong nangyari, hindi kami prepare financially for the next couple of months na hindi kami kikita. So, meron tayong binabayarang empleyado, meron tayong supplies, merong utilities. So, kailangan nakaprepare ka in that manner. So, alam nyo naman, pag nag-rent kayo
automatic yan. Kahit may kita o hindi mo naman pwedeng sabihin sa may-ari na, ma'am, wala kaming kita ngayon eh. Pwede bang next month na lang? Hindi pwedeng ganun eh. Business is business. So automatically, dapat kahit kumita siya or hindi, magsarado kayo or hindi, you have to pay the rent and the utilities. So ganun po ang nangyari. So in your case, kung magtatayo ka ng business, financially, number one, dapat yung perang gagamitin mo, hindi siya kailangan for the next 6 to 1 year. Dapat extra money mo lang yun. At wag mong ibibigay lahat ng funding mo. Second, kung kayo magtatayo ng business, okay lang mag-loan pero hindi dapat mas malaki. Kasi malaki rin ang interest niya. And dapat meron ka pang extra funding na naka-ready na kayang mag-sustain ng iyong operations for the next 6 to 1 year. Kung wala kang ganon, wait lang, mag-isip ka. Ang mangyayari niyan, puro utang, 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 utang. Hanggang sa ma-realize mo, wala nang natira sa business mo. Hanggang sa magko-close ka na. Diba? So isip, hindi pwedeng ganon kabilis ang desisyon natin. Diba? Ako ngayon, ang gusto ko na lang business muna ay affiliate marketing kasi wala naman akong ilalabas, no? Wala naman akong gagastusin na malaki and meron kang kita, 'di ba? So, 'yon. Pero kung talagang business na merong pwesto, merong tao, 'di ba? May manpower, may utilities. So, 'yon medyo isip ng mabuti. In regards to funding, kailangan ready ka. Mahaba ang PC mo. 'Di ba? Kasi pag ikaw ay nagsimula ng mangutang because wala ka nang kinikita, sobrang stress na 'yan sa iyo. 'Di ba? Sobrang may stress na 'yan, nakakaawa, no, ang mga empleyado kapag hindi nababayaran on time, 'di ba? So 'yun po. Okay? Next, number 4, right employees. Dapat ang right employees, maghahanap ka ng tamang tao na hindi lang kailangan nilang magtrabaho. Meron kasi mga ganun eh, nakakahanap tayo ng mga empleyado na ang nakuha natin is kailangan lang nila magtrabaho pero wala ang puso nila doon sa trabaho nila. Kailangan pa ikaw nag-business, hahanap ka talaga ng mga empleyado na ang puso mo at puso nila ay pareho. Ang idea nila at idea mo ay almost the same. At the same time, ang concern mo at concern nila ay pareho. Kung wala kang makuhang ganyan, huwag ka muna magtayo. Ikaw ang mag-manage. 'Di ba? Pero of course, kailangan mo ng katulong, 'di ba? So, kailangan mo mag-train ng tao, mag-explain sa tao kung ano dapat ang meron na hinahanap mo sa kanila. Minsan kasi, yung mga empleyado, dahil gusto lang nila magtrabaho, ang mind nila is para lang kumita. Don't wag kayong magagayat sa akin, may mga empleyadong ganyan. Para lang makasurvive sila on a daily basis, magtatrabaho sila, but ang puso nila, hindi nila ilalagay sa trabaho. Minsan nga, ako, naging manager ako ng hotel, minsan nga may nangungupit pa. No? Walang concern sa company. So, pag naghanap ng trabaho, iparamdam mo sa kanila that they are also part of the business, they are also part of the company, and they are being part of the family, 'di ba? Na sila ay makakatulong. Kasi kapag lalo na kung ikaw ay may ibang work at gagawin mo lang tong business tapos ang empleyado mo kukuhanin mo walang concern sa iyo, madali 'yan. Ang daling magwaldas ng ano niyan. Ang daling magwaldas ng ingredients, ang daling magwaldas ng mga utilities, walang concern, walang concern sa kuryente, 'di ba? Alam mo 'yan? Walang concern sa ingredients, walang concern sa empleyado. Ikaw ang mahihirapan. Bakit? Kasi hindi mo siya na-monitor. Kahit anong lagay mo CCTV diyan, kapag ang empleyado walang concern at hindi nila alam at hindi nila nararamdaman na sila ay part ng success ng iyong business, automatic yan, may hirapan ka. So, you need to look for a right employee with the same mindset as you. Diba? Next, number 5. Kung ikay magbe-business at ikay may ibang trabaho, 50-50 I would say, huwag ka muna mag-business. Yes, pangarap natin na umalis tayo sa ating regular trabaho na 8 to 5
at gusto natin na hindi na tayo tali, no, sa company. But if I will tell you honestly, kapag ikaw nag-start ng business, hindi lang yan 8 to 5. Minsan 4 to 4, 4 to 10. From 8 hours, hindi po yan natatapos. Mas matagal pa. Kaya dapat naka-mindset ka doon. Hindi ito, ang pagbe-business ay hindi para makatakas sa 8 hours job. Actually, pag nag-business ka, hindi lamang 8 hours, tatagal yan ng 10 hours, 12 hours, no? Minsan, ikaw pa ang mamimili sa palengke. Alam mo yon, isip-isip ha. Hindi porke magbe-business ka na, iiwanan mo na yan sa mga tao mo. Pag hindi ka tumutok dyan at wala kang effort na tutukan yan automatically, hindi 100% ang assurance na mag-flourish or magiging successful ang business. Kaya kung ikaw nagbe-business ngayon at ikaw nagde-decide mag-business, just to say na ayoko na sa 8 hours job, mag-isip ka muna. Hindi po scapegoat ang pagbe-business para umunti ang oras ng iyong gagamiting oras. Lalo pong lumalaki at tumataas ang oras na kailangan kapag ikaw nagbe-business. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw nagtatrabaho at meron kang extra, ito gagawin mo lang siyang extra pandagdag. Okay? Mag-isip ka rin kasi minsan mag-iiba ang focus. Hindi ka makafocus sa business mo kasi nakatali ka sa trabaho mo. 'Di ba? So, baka hindi mo pa panahon para mag-business. Ngayon sasabihin diyan, ay hindi, magbe-business muna ako ngayon habang nagwo-work ako. Pag flourish na yung business ko, mag-resign na ako. Marami nagsabing ganyan. Na hindi, ano mo lang to, extra mo muna. Extra ko muna to. Pero anong nangyari? Nalugi, hindi siya nakafocus sa work niya, nalugi pa yung business niya. Bakit? Kasi, lalo na kung hindi magaling sa managing, yon, nagkakaroon ng problema. So make sure nakahanda ka dyan. Hindi ko sinabing mag-resign ka agad. Pero ang sinasabi ko, dapat naka-ready ka na yung extra remaining hours mo from the regular job mo, dapat kaya mong ibigay siya para tutukan ang business mo. Ang next natin ay product knowledge. Bakit mahalaga ang product knowledge? Kung ikaw ay magbe-business, number one, kung ikaw ay nasa food business or food ang gagawin mong business, automatically, kailangan mong isipin na lahat ng sikreto dyan, ingredients, recipe, ikaw ang may alam. Marami sa atin may pera na sige, iano na lang natin sa chef o kaya sa ating kung sino man ang cook natin. Pero minsan kapag napansin namin yan na kapag nawala si chef, ikaw personally hindi ka marunong magluto. 'Di ba? So dapat ikaw din matutunan mo kung pagkain yan, dapat ikaw ang unang nakakaalam kung paano lutuin yan. Ano ingredients niyan. Pangalawa, ikaw ang nakakaalam ang mga suppliers. Saan mo kukuhanin ang raw materials. Meron sa atin na naggusto mag-business pero wala silang concern about this matter. Yun ang nagiging problema. Kapag nawala ang chef, nag-absent, wala na makaluto. So 86 lahat, 'di ba? So, yun, kapag kayo ay mag-business, kung food business, dapat alam nyo ang in and outs, alam nyo ang product ninyo at kung ano ang meron kayong ino-offer. From the food, from the drinks, from the ingredients, and then kailangan nyo rin, bakit mahalagang alam nyo yan? Kasi para hindi kayo, meron din mga empleyado na hindi sila ganun ka-concern, sinabi ko na, sa iyong business. Kaya pag pinagawa mo ng inventory, no, dapat meron kang magaling din na nag-inventory or tuturuan mo yun sila kung paano mo mamamonitor. Kung wala ka man sa iyong business, paano mo mamamonitor na tama ang kita mo based doon sa benta nila on that day. So that's very important. So dapat alam mo yan. Part yan
na dapat inaalam mo. Kung ang business mo naman ay hindi pagkain at mga services, dapat alam mo what you are uh, selling, kung hanggang saan ang coverage ng iyong service, anong hindi kasama, ano ang kasama, ano ang benefits, no, ng iyong service, ano ang possible na magiging result ng iyong service. So those are the things na kailangan mo maintindihan, yung tinatawag nating product knowledge. Ikaw dapat, kung ikaw ang may-ari, ikaw ang magbe-business, dapat ikaw ang nakakaalam lahat, in and outs, from the small detail to the biggest or bigger details. Dapat alam mo 'yan, 'di ba? So kung sa tingin mo magbebenta ka ngayon or magbe-business ka ngayon, check mo muna 'yan, 'di ba? Hindi mo pwedeng iasa, hindi kuha na lang ako ng ganito na magma-manage. So pag nagkatanungan, ikaw hindi mo rin alam, 'di ba? So kailangan may sobrang familiar ka dun sa product na binebenta mo. Lalo na kung ang bebenta mo or ang iyong product ay or iyong business ay hardware, so dapat yung lahat ng klase ng pako, alam mo, ganong size ng pako, ano ang weight ng pako, 'di ba? Anong size ng plywood, ano ang kapal ng plywood, magkano ang plywood, alam mo 'yon. So those are the things na dapat intindihin mo bago ka sumubok, no, sa iyong tinatawag na business na gusto mong mangyari. So alamin, pag-aralan mo ng mabuti. Alamin, pag-aralan, i-research na mabuti kung anong klaseng product, 'di ba? So these are things na una pa lang, no, bago pa malang tayo magsimula, dapat alam mo na ito kung gusto mo talagang magtayo ng sarili mong business. Next, dapat open ka sa changes. Open ka sa possible changes, sa market change, sa market behavior, na babago-bago yan. Merong mga company na malalaking company ang hindi sila naging open o hindi sila pumayag na magkaroon ng changes, kaya naiwanan sila. Sa panahon ngayon, everyday market is changing, products is changing, maraming developments, maraming nangyayaring improvements, no? So kung hindi ka ready at hindi ka sanay sa mga changes, medyo mahirap na mapumasok ka sa business. Kailangan kasi open ka sa lahat ng opportunities, sa lahat ng possible changes na mangyayari, dahil ito ang magbibigay sa iyo para maging successful probably, or magkaroon ng bigger opportunities para lumago ang iyong business. Marami yan. Ang Kodak, yan, nawala yan because hindi nila nasabayan or hindi sila naniwala sa digital camera. No? Sila yung nagbebenta ng film before, pero ngayon wala nang film, konti na lang, 'di ba? Ang Nokia was also one of those companies na hindi naniwala sa capability ng Android, at ay hindi sila naniwala of what we called smartphone. So yon, naiwan sila ngayon. So ganun din, kung ikaw ay papasok sa business, dapat ready ka in those changes na nangyayari every day. And the last natin na pwede kong sabihin sa inyo is lakas ng loob. Taking risk. Ang pagbe-business is taking the risk. Taking the risk of your finances, taking risk on your time with your family, taking the risk on different people, no, na pagkakatiwalaan mo. So dapat malakas ang loob. Ang nagbe-business dapat may mata, malakas ang loob, no? Na alam naman natin na possible, no? Dalawa lang ang pwedeng mangyari diyan, maging successful at malugi ang business. Pero kung ikaw ay malakas ang loob at kaya mong, no, i-take ang risk na 'yon, meron kang chance na mag-flourish at maging prosperous ang iyong business. Diba? Pero kung wala kang lakas ng loob, na sa konting ilang months pa na nag-umpisa, tapos bigla nagka-problema, umayaw ka na, hindi para sa iyo ang business. Diba? Ang business, lakas ng loob. Lahat ng nagkaroon ng business ay nagkaroon sila ng lakas ng loob. Lakas ng loob na kaya nilang
labanan ang lahat ng challenges sa kanilang buhay habang sila ay nagmamanage ng kanilang business. Kung wala silang lakas ng loob, medyo hindi sila, alam ko hindi sila magpa-flourish, no? Kami rin, may lakas din ng loob kami. No, it just so happen na merong situation talaga or factors na hindi na namin na i-continue or hindi na namin kaya as of now. And yun, kaya nag-stop muna kami. But it doesn't stop there. The pangarap namin, ang pangarap ko na magtayo ng business still there. No? Another, maghihintay lang ulit tayo ng tamang panahon para doon. And pinakahuli talaga, ipagdadasal nyo yan. No, kailangan nyo ipagdasal. Kailangan kasama ang Diyos sa inyong plano, sa inyong magiging business. Kasi kung ikaw lamang magpaplano, hindi mo kakayanin o hindi mo alam at hindi ka magiging malakas ang loob kung wala ang nasa taas. So automatically dapat kasama ang Diyos sa pagpaplano, kasama ang pamilya mo, kasama ang Diyos, kasama ang mga kaibigan mo sa plano mo. At sila ang magiging inspirasyon mo. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas ng loob sa iyo. So, yan na lang muna ang aking pwedeng i-share sa inyo. At sabi ko nga sa inyo, this is part of my experiences na or nung time na nagtayo rin ako ng business. And sinashare ko to sa inyo para hindi na maulit sa inyo. Okay? And mahalaga na aralin yung mabuti. Napakahalaki ng perang ilalabas nyo, probably. Pero napakahalaga noon. Pero masakit siya kapag biglang nawala kang nagawa kasi nga merong mali o merong kulang sa preparation mo. Minsan makakadagdag ito ng stress. Kapag nangyari na yung pinaghirapan mo, na alam mo na ito ang business na magbibigay sa iyo ng marangyang buhay or maayos na buhay, biglang mawawala pa, biglang malulugi ng dahil sa mga hindi nyo na-prepare bago kayo mag-business. So, yun lang po. I hope meron kayo natutunan. Kung meron pa po kayong mga ibang topic na gusto nyo ipadiscuss sa akin, i-comment nyo lang po down below. Huwag kalimutan. And also, meron tayong mga links at mga links na isasama ko sa description nito para doon sa ibang mga topic na diniscuss ko na. This is part of the leadership training series na aking ginawa at inilaunch dito sa aking channel, The Big Change PH. Ito po ay para sa pagbabago, big change, big leap, no? Na para sa ating self-development, self-improvement, entrepreneurship, and daily tips, di ba? So, mahalaga po ito na ma-share natin sa iba para at least meron pang ibang mga hindi natututunan or hindi pa natin alam or hindi pa natin napapanood, makadagdag itong video na to, itong content na to para sa inyo at maging successful ang inyong business. So good luck sa inyong business. Sana may natutunan kayo at ma-implement nyo yung mga sinabi ko. Very short lang ito pero malaking tulong ito para sa mga gusto talagang mag-business. Okay? Good luck, and I know i-message nyo lang ako kapag okay na ang business nyo, nagpo-flourish na, message nyo lang ako na meron kayong natutunan sa akin. Maraming salamat and magandang araw po sa inyong lahat.